At ayan mga ka-crypto, meron po tayong isang napaka-intriguing na balita na naman dito na kumakalat po sa mundo ng crypto analysis. Sabi po, sa title ng balitang pag-uusapan natin dito mula kay Times Tabloid ay Analyst says XRP has the potential to outperform Bitcoin by 10 times. Ayan, meron daw pong isang analyst ang nakapagsabi na si XRP ay may kakayahan na higitan si Bitcoin ng 10 times or 10 beses. Habang ang lahat ay nakatitig po sa presyo ni Bitcoin na pilit na binabagtas ang bagong highs, mayroon pong isang analyst dito na nagngangalang si Lal Kakuker. Yan. Hindi ko alam kung ganyan po talaga yung tamang pagbigkas sa kanyang pangalan. Si Lal Kukuker. Yan. Siya po ay naglabas ng isang matapang na pahayag. Sa XRP daw ay may potensyal na talunin o higitan itong si Bitcoin ng mahigit 10 beses or 10 times na outperformance. Kaya pasabog po tayo dyan sa kanyang matinding pahayag na yan. Hindi lamang ito basta-bastang hula. Itong si uh, Kukuker, yan, Kukuker na isang kilalang data analyst at saka financial chartist ay naglabas po ng ebidensya batay sa tinatawag nating XRP BTC trading pair. Ayan, XRP BTC trading pair po yan, hindi po XRP USDT. Ibig sabihin ay hindi lang natin tinitignan kung magkano ang dolyar na katumbas ng XRP, kundi kung gaano po kalakas sa XRP kapag itinapat natin ito sa mismong king of crypto na si Bitcoin. Ayon po sa kanyang huling ulat dito or post, XRP po ay nasa dulo ng isang multi-year compression structure. Ayan po ang kanyang ibinahaging chart dito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit naniniwala ang mga eksperto na sa XRP ang magiging star performer sa susunod na yugto ng market cycle na ito. Yan. Ngayon ay simulan po natin sa XRP BTC compression at saka ang symmetrical triangle pattern. Balikan po muna natin ang kasaysayan ng chart na binanggit ni Kukuker dito. Ayan. Ang XRP BTC pair ay nagpapakita po ng isang dambuhalang symmetrical triangle dito. Yan po yung makapal na kulay itim na linya rito. Yan po ang bumubuo sa symmetrical triangle pattern dito. At nagsimula pa ito noong taong 2018 na peak. Sipin po natin mga ka-crypto, 8 taon na itong nag-i-squeeze o sumisikip ang galaw. Ang presyo ay naiipit na po sa pagitan ng descending resistance dito mula sa itaas at ang rising support naman mula dito sa ibaba. Kaya sa aking opinion, kapag nakakita po tayo ng ganitong klaseng pattern na tumagal ng maraming taon, ang resulta po nito ay karaniwang isang violent breakout. O napakatinding pagsabog po yan. Isipin po ninyo ang isang spring na pilit nating pinipitpit sa loob ng 8 taon. Sa oras na bitawan po natin yan, ang paglipad nito ay hindi lang basta simpleng pag-akyat. Ito po ay isang pagsabog. Ayon po dito sa chart ni Kukuker, malapit na tayo sa tinatawag na apex o ang dulo ng triangle na ito dito. Sa tuwing lumalapit po ang presyo sa dulo, nawawala ang pagpipilian ng market. Kailangan na nitong mag-decide kung aakyat o bababa ng matindi. Sa aking pagsusuri naman sa balitang ito, ang huling beses na tinamaan natin ang lower trend line ng triangle na ito, si XRP ay biglang tumalon ng mahigit 500% laban kay Bitcoin. Ngayon taong pong 2026, ang compression ay mas matindi na kaysa sa dati. Kaya masasabi ko po, mga ka-crypto, ang mga traders ay naghihintay po ng pullback bago pumasok
ang bago po pumasok. Yan, ay posibleng maiwanan sa istasyon. Gaya po ng sinabi ni Cooker dito, maaari po nating maliitin ang bilis ng galaw kapag nagsimula na ang momentum. Ang parabolic move na tinutukoy po niya ay hindi lang basta 20% o 30% na akyat. Ito po ay isang shift o pagbabago sa market structure kung saan ang capital ay dadaloy mula kay Bitcoin patungo kay XRP dahil sa sobrang sikip na po ng compression na ito. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa projection na 907.35%. Yan, highlight po natin. Isa po sa mga pinaka nakakagulat na detalye sa pahayag ni Cooker ay ang kanyang target. Ang kanyang projection ay nagpapakita po ng posibleng 907.35% rally mula sa kasalukuyang levels ng XRP BTC pair. Kapag mangyayari ito, sa XRP ay hindi lang sasabay kay Bitcoin. Ito po ay literal na iiwanan si Bitcoin sa usad pagong na galaw. Sa aking opinyon, maraming tao ang nagtatanong, posible ba talaga na si XRP ay umakyat ng ganito kalaki laban kay Bitcoin? At ang sagot ko po dyan ay kailangan nating tingnan ang relativity. Noong late 2024 at saka early 2025, nakita po natin kung paano nag-skyrocket sa XRP mula 0.50 hanggang sa lagpas $3 dahil po yan sa regulatory clarity. Noong panahong iyon, si Bitcoin ay gumagalaw din pero hindi kasing bilis ng porsyento ng akyat ni XRP. Kaya ang opinion ko po sa 907.35% dito, ayan, ang target na ito ay nakabase po sa accumulation phase. Ayan. Mula po noong huling bahagi ng 2024, ang XRP BTC pair ay hindi na bumabagsak sa mas mababang lows. Sa halip ay gumagawa na po ito ng tighter consolidation. Malapit po sa resistance level. Ibig sabihin, ang mga whales ay hindi na po hinahayaang bumagsak ang presyo dahil alam nilang malapit na po ang breakout. Ang target na ito ay hindi lang hula. Ito po ay base sa sukat ng triangle na binubuo natin sa loob ng 8 taon o 8 years. Kaya ang logic po dito ay simple lamang. Kung gaano kahaba ang base o pundasyon ng iyong formation, ganun din katindi ang magiging expansion nito. Sa XRP ay matagal na underperformer. At sa mundo ng trading, ang mga matatagal na natutulog ang pinakamalakas kung gumising. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang XRP BTC pair para sa atin? Para po sa mga bagong investors, baka malito kayo kung bakit natin pinag-uusapan ang Bitcoin ratio sa halip na dolyar. Ang XRP BTC ay ang sukat po ng ating purchasing power sa loob ng crypto market. Yan, purchasing power. Kung ang XRP BTC pair ay tumataas, ibig po kasi sabihin niyan ay ang ating XRP investment ay lumalaki ng mas mabilis kung hinahawakan mo lang ang iyong pera sa Bitcoin. Yan, kaysa sa kung hinahawakan mo lang ang iyong pera sa Bitcoin. Sa aking opinion, ang breakout po sa pair na ito ay ang pinakamalakas na bullish signal na pwede pong matanggap ng isang XRP holder. At ang tanong ay bakit? Dahil kapag ang mga Bitcoin whales ay nakitang nagsisimulang mabasag ang itong si XRP, ang 8-year resistance po nito, ililipat nila ang kanilang profits mula sa Bitcoin patungo kay XRP. Tinatawag po natin itong capital rotation. Sa aking opinion, ay dapat po tayo maging mapagmatsyag sa monthly time frame. Gaya po ng ipinakita dito sa chart ni Cooker, ang mga candles sa monthly chart ay nagsisimulang mag-stabilize. Ito po ay sinyales na ang mga sellers ay pagod na
at wala nang bala para itulak pa sa XRP pababa laban kay Bitcoin. Sa oras na magkaroon po ng confirmed close sa itaas ng upper trend line ng triangle, asahan po natin ang isang matinding fear of missing out or FOMO mula sa mga institutional investors. Hindi po nila gugustuhin maiwan sa isang asset na may potensyal na mag-outperform ng 10 times laban sa main asset ng market. Yan, dito naman po tayo sa parabolic move at ang psychology ng mga traders. Yan, sinabi po ni Silal Kukuker na si XRP ay about to enter a parabolic move. Ngunit sa kabila nito, marami pa ring traders ang skeptic. Marami ang nag-aabang ng one last dip o pullback bago po sila bumili. Ayon po sa analyst, ito ang pagkakamali ng marami dahil maaring hindi na magbigay ng pagkakataon ang market kapag nagsimula na ang expansion phase. Ang masasabi ko naman dito ay ang psychology po ng market ay laging pabor sa mga may conviction. Sa loob ng maraming taon, si XRP ay naging sentro ng katatawanan dahil po sa bagal nito. Pero ang masasabi ko po rito ay ang boring market ay madalas na nagtatapos sa isang parabolic market. Ang pag-underestimate ng mga tao sa XRP BTC pair na breakout ay ang mismong fuel o gasolina na magtutulak sa presyo paitaas. Kailangan nating maintindihan na ang taong ito, 2026, ay iba po sa taong nakalipas na taong 2021 o 2018. Ngayon po ay mayroon na tayong Clarity Act sa Senate. Mayroon na tayong institutional adoption sa Singapore at ang mga regulators ay mas paborable na kay XRP. Ang fundamental news na ito ang siyang magsisilbing trigger para mabasag po ang technical triangle dito na tinutukoy ni Kuker. Kaya masasabi ko po ay huwag nating hayaan ang ating bias noong nakarang mga taon na pumigil sa atin na makita ang oportunidad ngayon. Ang chart ay hindi po nagsisinungaling. Ang compression ay nandyan. Ang support ay matatag. At ang resistance ay unti-unti nang nauubos. Siyempre, kailangan din nating pag-usapan ang kabilang panig. Hanggat ang XRP BTC pair ay nasa loob pa ng triangle, technically ay neutral pa rin tayo. Ang pahayag po dito ni Kuker ay nakatutok po sa potensyal. Pero kailangan natin ng kumpirmasyon para masabing nagsimula na po ang 10 times na paggalaw. Yan, sa kabuuan, ang mensahe po dito ni Silal Kuker ay malinaw. Itong sa XRP ay hindi lang basta sasabay sa agos. Ito po ay naghahanda para sa isang dambuhalang paglukso laban kay Bitcoin. Ang 10 times, yan, ang 10 beses na outperformance ay hindi lang isang pangarap, kundi isa pong technical na posibilidad base sa 8 taon o 8 years na compression sa loob ng isang symmetrical triangle. Sa aspeto po ng fundamental at saka technical, ang lahat ng mga between ay tila nag-aalay na ng pabor para kay XRP ngayong May 2026. Mula po sa regulatory wins hanggang sa matatag na chart patterns, ang roadmap patungo sa 907% na akyat ay nakalatag na sa ating harapan. Gaya po ng lagi nating sinasabi, ang market ay hindi po nagbibigay ng premyo sa mga nagmamadali, kundi sa mga may sapat na pasensya na hintayin ang tamang signal. Kaya manatili po tayong disiplinado, bantayan po natin ang ating mga charts, at lagi po nating tandaan na dito sa mundo ng crypto, ang kaalaman at tamang timing ang ating pinakamalakas na armas. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.